Bumanat na naman po itong aso ni Romualdez. Di ba? Wala nang ibang ginawa sa social media kundi magpasaring. Di ba? Paano? Walang maipiga eh. Walang mailabas po na galing. No? Ito po, nagpasaring na naman itong si Pampilo Lacson na tila yata pinaparinggan si Senator Dante Marcoleta at si Miao, Congressman Kiko Barsaga. No? Alam mo Ping Lacson, ako sa'yo, patunayan mo na lang na kung talagang hindi ka tuta ni Romualdez, gawin mo yung gusto ng taong bayan. Gawin mo yung gusto ng nakakarami. Alin yon? Agad mong ipatawag si Romualdez. Anak ng teteng, bibigyan mo doon ng letter si Romualdez, iimbitahan dyan eh. Kasi niniwala to sa parliamentary courtesy. No, pinagdidiinan talaga niya. No, pinaglalaban talaga niya. Hanggat maaari, dinidelay niya ang pagtawag kay Romualdez. Mapapasin niyo po, wala pong Blue Ribbon ngayon. Hearing ngayon. Dinilay na naman niya. Kailan na naman kaya ang Blue Ribbon nito? Di ba? Imbis na pinatawag mo dyan, binibigyan mo ng pagkakataon ng mga resource person na makapag-isip ng mga dahilan. Di ba? Napaka-naklantetin talaga itong Ping Lacson na to. Di ba? Sir, hindi po tayo nag-aaro dito, namumulitika ha. Ito po ay iniimbestigahan. Nasa tamang direksyon po ba ang committee nyo? Ito nga po, sabi po nito ni Lacson sa kanyang post sa social media, help may veterinary clinic ba na may animal psychiatric ward? Meron kaming baliw na pusa na hindi tumigil na pagnyaw sa ground floor at isang nakakainis na aso na hindi tumigil ng pagkakahol sa itaas. Wala naman ibang tumitira sa kanya na binabara siya si Senator Dante Marcoleta lang eh. Di ba? Baka sabihin naman, guilty. Wala namang pinangalanan, ba't Marcoleta pinangalan nyo? Hindi kami pinanganak agahapon. Huwag mo kami itulad sa nakagisnan mo, Pampilo. Di ba? Gumilos ka ng professional na ayon sa sa tungkulin mo. Di ba? Kung hindi na ayon sa tungkulin itong si Miao Kong, bakit mo papatulan halimbawa? Pumokus ka dyan sa committee mo, hanapin mo, panagutin yung mga big fish. Wala ka kasi ibang ginagawa kundi mag-post sa social media. Ito hilig nito. Tamo, mga pinupost ito ganito. Si Senator Dante Marcoleta ang pinupost, yung layunin. Kung saan patungo yung investigasyon. Ito, nagpo-post, malayo, out of topic, out of context. Etong mamang ito. At kung mapapansin nyo talaga, talagang todo balat siya kay Senator Dante Marcoleta. Pinagmamalaki niya na alam niya yung parliamentary courtesy. Gusto niya talagang pangibabawin yon, no? Pwede naman i-override yun eh. Di ba? Ayaw lang talaga niyang ipatawag yung Diyos niya na si Romualdez, no? O ito, tignan pa natin to. Tignan pa natin to mga kaibigan. Ito, tignan natin Ayan Bakit inaaway si Tuta Soto? Diretsahang bumalat si Cavite Port District Representative Kiko Barsaga patapos ang patutsada ni Senator Ping Lacson sa social media. Anya ni Barsaga, kala ko best friend mo si Tuta Soto. Bakit mo siya inaaway ngayon? May bagong Senate President na ba? Ang pahayag ay reaksyon sa naging viral po si Lacson kung saan pabirong idiniin ito ang kanyang pasaring. Oo nga naman, kung may papasaringan mo na aso, walang iba kundi si Soto yon dahil nagpapakaaso siya kay Romualdez. Okay lang. Kahit sabihin mo, halimbawa, aso si Senator Dante Marcoleta, no? Kesa na may nagpapakaaso. Di ba? Okay na kung tawaging aso. Oo, kasi aso napakipakinabang eh. Iba kasi yung aso ka, sa nagpapakaaso ka, dun sa Diyos niyong si Romualdez. Di ba? Iba yun. Di ba? Help! May veterinary clinic ba na may animal psychiatric ward? Napakatama ng tabas, hindi lang itong napaglipasan ng panahon tong senador na to. Sir, aminin mo kasi sir, hindi ka mabisa dyan. Umalis ka na dyan. Bilang Blue Ribbon Committee, umalis ka na po dyan. Di ba? Si Senator Dante Marcoleta, dyan tingnan mo mula nang umupo na tong senador na to, nagkandalit-delay na yung investigasyon. Kesa may parliamentary courtesy, ngayon niya na binabanggit yan. Nire-reserva niya yan eh. Halimbawa, dati hindi naman niya binabanggit yan. Ayaw niya ipatawag si Romualdez. Nung nabuko na,
Dumating na si Orly Gutesa, naisip na niya yan. Dahil pag nalusutan niyang parliamentary, gagawa ng paraan yan. O, tama yung paraan. Na-delay yung yung hearing ng Blue Ribbon Committee. Kaya, kung hindi ba may tok-tok sa ulo, di ba? O, ang post ni Lacson ay lumabas sa gitna ng kontrobersyal na litrato na aligasyon na iniuugnay siya sa kontraktor, couple na si Curly at Cara Vizcaya. O, sir, hindi, litrato lang naman yan, sir. Hindi kami naniniwala dyan. Kahit sino naman pwede mo ka-picture kay Vizcaya. Sige, okay yan, exempted ka dyan. Pero, tawagin mo si Romualdez. O sige na, aso na si Marcoleta. O sige na, hindi na magaling, ikaw na magaling. Sige na, ikaw na magaling. Ikaw na lahat, kayo ni Soto magaling. Pero, isa lang ang gusto namin. Tawagin mo kagad si Romualdez. Anak ng Teteng naman, may parliamentary courtesy ka pa. Di ba? O. Tignan mo O, ito. Pakinggan natin si Senator Rodante Marcoleta. Dito po, magbibigay tayo ng reaction at pakinggan natin sa kung sino talaga mas matalino. Yung tinatawag mong aso o ikaw na nagpapakaaso kay Romualdez? Di ho ba? Po na ipinalabas po ninyo. Nandyan po sa Senate Blue Ribbon, yung nagsalita po sa Senate Blue Ribbon na kamakailan, si Orly Gutesa. Sa tingin po ninyo, ano bang masasabi po ninyo na ganito po yung pag-question ang kanyang kredibilidad bilang isang witness o resource person po during sa investigation po niyo sa Senate Blue Ribbon? Malinaw naman yun na hindi naman nila nagiba yung kanyang testimony. Malinaw na nakasasagot siya sa lahat ng mga tanong. Ang totoo niyan, wala mang masyadong itinanong sa kanya. Siguro dahil napansin nila na credible yung kanyang mga sinasabi. So, hinahanapan na lamang siya ng butas pinipilit na itong Lacson na to, na ani Soto, itong si Lacson, pinipilit na wala talagang kinalaman ang dami nilang dahilan, kesyo daw notaryo, hindi nyo napapansin mga kababayan, habang patagal na patagal, huwag kayo magbulag-bulagan, walang mapapala si Senator Rodante Marcoleta dyan sa Gutesa, kay Gutesa, ipagtanggol na yan. Noong nakaraan, sabi nyo si Vizcaya, may napapala, nababayaran. O sige, palagay natin. Sige, nababayaran Kahit hindi, ipagpalagay natin. Pero itong Orly, ano pa pakinabangan niya dyan? Ano makukuhang benepisyo ni Senator Rodante Marcoleta na ipitin niya si Romualdez? Sige nga, bigyan niyo ako ng idea. Walang dahilan gumante? Hindi para mag-ubusang panahon si Senator Rodante Marcoleta gumante. Alam niyo kung ano totoong issue ng Pilipinas. Yung flood control, hinahanap. At ito ang tinuturo ng sitwasyon. Hindi naman tinuturo si Romualdez ng mga tao Tinuturo siya ng pagkakataon at ng sitwasyon. Siya ang tinuturo. Ngayon, dagdag na lang to sila Orly. Hindi ho ba? Sino ba napirma ng budget insertion? Ba't di sila matanong-tanong? Ikaw, Pampilo Lacson. Tanong ko lang sa'yo. Ba't hanggang ngayon hindi ka gumagawa ng letter at bakit na-delay yung yung Blue Ribbon, pa-delay mo yung hearing mo sa Blue Ribbon? Ikaw, chairman Bakit hanggang ngayon si Romualdez hindi mapatawag dyan? Samantala, pag may gusto kayo ipatawag dyan, andyan kagad. Di ba? Pinamamadali nyo pa, minimidya nyo pa. Di ba? Sisubpina nyo pa. Ito, anak ng Tete, pangatlong araw na to, subpina kayo. Hanggang ngayon, wala si Romualdez dyan Di ba? Huwag kayong kasi alam namin, pitatakpan nyo talaga sila. Opo. Sinasabi nila na dinis-own ng nagnotaryo yung kanyang firma, biktima nga siya rito Malay naman niya kung sino yung pumirma dun sa nagpunta yung tao. Opo. At hindi naman po... Firma na yun firma nung nagnotaryo. Opo, yun nga doon sa pagnonotaryo yung naging issue ngayon na Senator. Dahil nga daw may keso... Doon nga napupunta Hindi naman doon sa kanyang salaysay. Nakikita mo naman kung saan sila pumupunta. Walang nagpupush sa kanyang salaysay. Lalo na yung mga pinklawan. Tandaan niya. Walang pumupush sa kanyang salaysay. Ibig sabihin, walang gustong makinig sa salaysay ni Orly. Tsaka ng Vizcaya. Bagkos, ang pinagtutuunan nilang pansin, yung Bryce Hernandez pati Alcantara. Diba? Pati iba pa. Yun ang gusto nila kasi yun ang kumakanta sa mga senador. Anak ng Teteng kayo. Kapag papabor sa inyo yung isang bagay, talagang ipupush nyo. Pag talagang ikapapahamak nyo,
o wala kayong benepisyo sa isang pangyayari dito sa Pilipinas, magsasawalang kibo kayo. Di ba? Ito yung mga dilawan. Bakit tahimik kayo? Bakit tila yata ang namamagitan lang si Marcoleta, si Ping Lacson dyan nangunguna, saka si Erwin Tulfo? Bakit parang tahimik lahat kayo? Pag si Romualdez na pinapangalanan, buti niya si Cheese naglakas ng loob eh. Di ba? Malakas talaga loob. Oh. Halatang-halata kayo. Di ba? Kaya huwag yung mga vlogger dyan ipagkatanggol nyo si Romualdez. Please naman, pinapayagan namin kayo ipagtanggol nyo si BBM. O sige kasi presidente yan. May nagagawa rin naman yan. Pero ipagtanggol nyo si Romualdez at si Saldi, ano kayo, si Raulo? Nasisiraan tayo ng bait? Hindi sila para pagbintangan Kasi suspect sila sa mga maanomalya. Yung insertion billion. Okay, sana kung insertion 100,000 lang eh. Okay lang eh. I-justify kaya eh. Pero yung billion, sino ba ano dyan? Sino ba ang appropriation dyan? Opo. Pero yung testimonya mo niya mismo, Senator, napakatindi po ng kanyang mga nabanggit at dalawa pong personalidad, si dating Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico. Sa tingin po ninyo, dapat lang imbitahan ng Senado itong dalawang personalidad na nabanggit po sa testimonya niya? Dapat lang, pero hindi ko sigurado kung iimbitahan nila o hindi. Minsan sinasabi nila, iimbita. Minsan naman, hindi. So, bahala sila kung ano kanilang magiging decision din. Diba? Napaagulo ng komite ni Chairman Blue Ribbon Pampilo Lacson. Napaagulo po ng komite mo. Diba? Kaya pala tong si Soto, tahimik lang to. Diba? Bakit? Mula lang tingin nyo, mula lang talaga nadiin si Romualdez, tumigil na sa kadadada si Soto. Diba? Ngayon, post na lang to ng post si Lacson sa kanyang social media kung ano mga pinagpo-post nito. Diba? Tila may pinaparinggan siya. Sino pinaparinggan mo na aso na maingay? Sabi niya, nakaraan po post siya, pag daw yung silence, tahimik lang, yun daw para matalino. Ikaw, sa tingin mo, tahimik ka? Daldal ka ng daldal din sa social media Diba? Kung ano pinagsasabi mo ayusin mo yung investigasyon. Paano mo maayos? Sige nga, sige, tanungin kita. Ano ba nagawa mo na? Maliban doon sa sinabi mo na pinasabog mo may CCTV kang kamo na sa may senador, naalala niyo yun? No? Ano pa siya, no? Uy, may CCTV ako ilalabas na senador sangkot. Paano pa siya, pag-guess what pa siya, no? Paano pasabik pa? Naklanteting, wala pala kakwenta-kwenta yung CCTV na yun. Di ba? Akala mo pagkagaling-galing, pagkahusay-husay Hindi ba? O sige, ano nagawa ni Pampilo Lacson? Ano nagawa mo, Lacson? Hindi siya nakaraan, Etong investigasyon mo, ano nagawa mo? Sige nga, wala ka nagawa Chairman ka lang dyan. Ano nagawa mo? Ang nagtatanong si Senator Marcoleta ang ganda pa ng tanong niya. Di ba? Parang nagtatanong siya sa hearing, ang ganda ng tanong lagi ni Senator Marcoleta. Puro pasok. Yung mga tanong ng mga yan, hindi naman maganda Ito lalo si Erwin Tulfo. Lalo si Rapi Tulfo. Magtatanong, nakaraan pa. Gusto lang ata makontep yung mga nakanteting naman kayo. Sige, bigyan mo ako Lacson ng isang dahilan. Ano ang magandang investigasyon na nangyari dyan sa committee mo? May naalala kayo? Sige, wala akong naalala Di ba? Pilit na pinagtatakpan yung dapat pagtakpan. Wala kang nga sinasabi pinagtakpan, pero doon lumalabas yung usapan. Pagtutumbok din yung pangyayari. Bang paraan ho ba, Senator, na para maimbitahan ito para sa investigasyon ang dalawang personalidad na ito? Napakaraming paraan. Di imbitahan nila. Wala namang problema ron Ang problema kung darating ba yan o hindi. Hindi darating yan. Tumakas sa ibang bansa siguro yan. Opo. Senator, kamakailan din ay nagbigay po ng kanyang speech o pahayag itong si Senator Cheese Escudero. At talagang matindi po yung kanyang mga naging pahayag laban po dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Kayo ho ba ay nasurpresa doon po sa kanyang naging talumpati o naging pahayag po dyan sa Senado? Hindi na ako nasurpresa doon sapagkat nakikita ko naman pagka yung pagdinig ay papunta sa mga senador, doon lang nila tinutuntun. Aming nabanggit na mga congressman. Wala. Ito ating Ilang buwan na ba mula nang napalitan si Senator Rodante Marcoleta? Di ba may isang buwan na? May napatawag ba dyan na sa pinangalan ng congressman? Maliban kay Toby Chanco. Hindi naman pinangalan si Toby Chanco
resource person lang yun eh. Nagbigay ng mga ebidensya, nagbigay ng mga ano eh. May pinatawag na ba dyan? Sige nga, si Mayor Magalong hindi na pinipilit eh. Diba? Una tumanggi kay Senator Dante Marcoleta yon. Pero dapat pinupush niyo yun kung talaga may alam yun. Diba? Ganyan sila, pinababayaan nila sa ICI yung investigasyon. Kasi alam nila sa ICI, hindi binobroadcast. Diba? May mga sira ang ulo. Diba? Mag-iimbestiga ka, hindi mo ibobroadcast kung ano yung napag-usapan nyo. Sino niloloko nyo? Kayo, sarili nyo? Hindi. Niloloko nyo taong bayan. Di ba? Isipin mo naman. Di ba? Halatang-halata na kayo, may naipatawag ba dyan na congressman? Wala! Ay, saan yun? Kaya ganun ang naging pahayag niya. Na para bang may kasalanan na kanilang gustong palitawin, mga senador. Si Senator Dante Marcoleta, si Senator Marcoleta ang nagpupush sa lahat ng gusto talaga madiretso ng investigasyon. Tinitira siya ng mga trolls at ng mga tao. Bakit kamo? Kasi itong senador ng Ping Lacson na to, nagpo-post sa social media. Ano pinupost sa social media ng Ping Lacson? Kagaya niya, nagpost na naman siya. Veterinary daw. Ito, sabi di ba? Ayan help, may veterinary clinic ba na may animal psychiatric ward? Mayroon kaming baliw na pusa na hindi tumitigil sa pagnyaw. Target yata itong si Kung Kiko Barsaga. At ay aso na hindi tumitigil pagkahol sa itaas. Alam ba yung sa taas? Si Senator Dante Marcoleta naman yun Di ba? Ano ibig niya sabihin mga kababayan? Anong gusto kong ipahiwatig sa inyo, ipabatid sa inyo? Ba't ginagawa ni Pampilo Lacson itong mga post po sa social media? Hindi naman para masakta si Senator Marcoleta Alam naman niya hindi masasakta si Senator Marcoleta Alam nila sanay si Miao at si Senator Marcoleta. Pero ba't niya pinuposto? Para yung mga nakita niya kasi sa social media, yung mga post, may drawing aso si Senator Marcoleta. Tinutukso ng taong bayan yung mga galit na galit kay Senator Marcoleta, yung mga hindi makamove on sa pagsara ng media, ginagawa ng mukha si Senator Dante Marcoleta na aso. Aso daw, mukha daw bulldog si Marcoleta. Sinasakyan ngayon nito ni Ping Lacson, nagpo-post siya ng ganon para atakihin ng mga taong, oo nga naman, uy, nag-post ako ng aso Tuy, tamang-tama. Nag-post si Pampilo Lacson ng aso rin. Uy, si Senator Marcoleta tinutukoy nito. Kami rin. Para humahanap siya ng simpatya sa mga tao. Diba? Pansamantalang simpatya. Huli ka namin, sir. Sir Ping Lacson, huli ka namin. Teknik mo, sir. Yung post mo na hindi para kay Senator Dante Marcoleta. Para manghikayat ng mga tao na maniniwala at pilit mong paniniwalain sa'yo. Kahit na alam namin, maling-mali yung paraan mo sa pag-iimbestiga, sir. Na kalalabasan nito na pinagtatakpan mo, may pinagtatakpan ka, sir. Halatang-halata ka namin, sir. Huwag ka na magtakip, sir. Huling-huli ka namin, sir. Tandaan mo yan. Lang napakaraming mga pangalan ang binabanggit, lalong-lalo na doon. Lalong-lalo na nung nag-testify si Gutes, direktang ikinonekta niya si Saldico kay Speaker Martin Romualdez. At mula doon, parang gusto na nilang tumigil. Mahalata naman ninyo kung sino yung naglilihis si Pampilo Lacson. Di ba? Tila yata parliamentary courtesy ka pa, nalalaman No? Ako mula pa, dinidiretso ko ito Pag nababanggit, tapos si Senator Marcoleta pa masama. Ang pangalan ni Martin Romualdez, init. Napapansin siguro yan ng marami nating kababayan. Pansin namin lahat yan. Opo. Totoo po yan, Senator. At yun nga yung isa sa mga pinoproblema o issue din dahil nga po sa salitang interparliamentary courtesy. Ano bang mas mahalaga? Ito bang naging tradisyon po ng Kongreso? Itong sinasabi interparliamentary courtesy o yung accountability na sinasabi? Hindi mo ba nakita na dahil nga gusto nilang pagtakpan kung ano-anong ginagamit nilang katwiran? Ibig mo ba sabihin lumilitaw na at isinisigaw na lahat ng pangalan mo na ikaw ang utak ng lahat ng ito ay yung kaukulang paggalang pa. Pagtakip. Nakasulat ba sa bato yan? Ito ibig sabihin ni Senator Marcoleta nakasulat sa bato. Ito ibig sabihin ito Hindi nilalabag ni Senator Marcoleta ang batas. Ito kasi interparliamentary courtesy, tradition to, na pwedeng i-override. Di ba? Hindi masama to i-override. Ito si Pampilo Lacson, siguro nakapagbasa siya, uy, matalino ako.
Hindi alam ng mga lawyer to. Ako alam ko to. PMP chief lang ako. Dati, Pampino Lacson yata to. Alam ko to. Teka, mag-i-speech ako. Interparliamentary courtesy. Parang kipi talaga. Para mo sinabi, sir, gumagawa ka ng paraan para si Romualdez hindi matawag yan. Sir, halata ka namin, sir. Sir, isang tanong. Gusto namin malaman sa bibig mo. Isang tanong lang, sir. Isang tanong lang, sir, ha? Isang tanong lang, ha? Hindi tungkol sa parliamentary to, hindi tungkol sa letter invitation kay Romualdez. Tanong namin sa iyo, sir, gusto namin marinig sa bibig mo. Isang sagot lang, oo, hindi rin, pwede. O gusto mo o hindi, ha? Tanong ko ito, ha? Gusto mo bang ipatawag si Martin Romualdez sa Senado? Sagot po kayo. Pag yan nagdahilan, ang sagot lang, oo, hindi. O gusto ko, o hindi. Pag yan nag-iba sa sagot, maliban sa oo, hindi, isa lang ibig sabihin, nagpapakaaso ka talaga kay Romualdez. Kaya yung sinasabi mong veterinary na aso, tahol ng tahol, walang iba yun, kundi si Soto. Di ba? Kayong dalawa yun. Huwag niyong banggitin sarili nyo. Pakatamaan kayo. Oh, di ba? Absolute ba yan? Kung sinasabi lang transparent at saka accountability, mas mataas pa ba? Mas mataas pa ba yung parametro ng courtesy? Anong interparliamentary courtesy? Ang pinag-uusapan natin ay kinakailangan mong ilitaw. Kailangan mong alisin ang maskara na nakabalot. Saka walang hiya ang nangyari na sa bansa natin. Sasabihin mo pa interparliamentary courtesy? Napakababaw na argumento niya. Oh, napakababaw. Pakiramdam kasi ni yung dalawang senador na yan, ni School Bukol at ni si Boy si Boy to? Boy Delay. Di ba? Ang pakiramdam niya kasi alam niya lahat ng pangyayari. Alam niya ginagawa niya. Sir, sabihin namin sa sir, napakabagal mo mag-imbestiga. Totoo lang, sir. Hindi naman namin ikaw na siya sabihin na hindi ka rin magaling mag-imbestiga, no? May husay ka rin naman. Kasi wala naman taong na senador at matagal na veterano, hindi naman magaling eh. Kaso nga lang, sir, napakabagal mo, sir. Totoo lang. At may pinagtatakpan ka, sir. O, yan ang pakiramdam namin, sir. Halatang halata yan. Kung sino yung gustong maglihis, sila yan. Opo. Ayaw nilang ilitaw. Ayaw nilang alisin ang maskara. Bakit mo harangan ng interparliamentary courtesy? Wala kang nalalabag na interparliamentary courtesy kung imbitahin mo sila. Huwag mo lang silang isabina. Oh, walang sagot si Lacson diyan. Walang sagot sila sa Lacson diyan. Huwag mo lang isubbina. Wala kang malalabagin sa interparliamentary courtesy. Walang sagot si Lacson kung hindi yung post niya na veterinary na psychiatric daw ng ward, kahol ng kahol. Ibig sabihin, wala kang sagot, sir. Yung sinasabi mong kahol ng kahol, sa'yo lumalapat, hindi kay Senator o kay Kiko, sir. Si Kiko, kahit ganun, sir, nakapagsasalita yun ng totoo kung ano nangyayari sa taong bayan dito. Binabatikos man siya, binabas man siya, pero yung katotohanan, sir, inihahayag niya, bagay na hindi nyo ginagawa. Na dapat kayo, chairman, kayo ang nakikitaan ng makisig at matapang na pananalita. Hindi, napakalambot magsalita mo eh. Napakamalumanay mo, para ka bang feminine? Di ba? Halatang halata eh. Ang lambot magsalita nito ni Lacson. Hindi ka tulad ni Marcoleta, direct to the point. Di ba? Wala akong pakialam kung pagbintaan nyo akong Protector Diskaya. Basta ito, ilabas nyo yung pinakagusto kong ilabas na napangalanan. Hindi nyo ginagawa. Yung kortesiya, na yung pa rin sa pag-iimbita, iniimbita mo lang. Hindi mo ba ginagalang? Iniimbita mo eh. Ang problema kung ayaw mong imbitahin. Yun ang problema. Yun ang paglilihis. Yun ang pagtatakit. Oo. Inimbita ko na nga si Congressman Toby Chanco. May problema ba doon? Meron ba akong nilabag doon? Wala. Voluntary siyang pumunta. Tamo sa Blue Ribbon Committee, ito papaunawa ko sa inyo mga kababayan Imagine, isip-isipin nyo, mula nang simula pa lang na maupo si Senator Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon Chairman, hanggang sa mapalitan siya ni Ping Lacson. Ikumpara mo yun nangyari, mag-analyze tayo isa-isa. Ano ba naiambag ni Ping Lacson sa naiambag ni Marcoleta? Kay Marcoleta, napaamin niya ang Diskaya. Kay Marcoleta, nadala niya si Orly. Kay Marcoleta, nagtatanong siya na mas marami. Tama? Tapos, kay Marcoleta, gumagawa siya ng paraan
para mapaamin pa ang iba. Nagtatanong siya kala Henry, kala Bryce, nagsasuggest siya ng ganito. Hindi pinapakinggan kontra lagi si Ping Lacson. Tanong ko naman pangalawa, kung nagawa ni Marcoleta lahat yun, naiambag niya lahat-lahat ng ito sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ano naiambag ni Lacson sa Blue Ribbon Committee na siya na ang chairman? Tatanungin namin kayo, yung CCTV kay Erwin Tulfo, yun lang natatandaan namin na ambag mo. Di ba? Yun lang ang natatandaan namin. Palpak pa yata eh. Di ba? Di, isip-isipin nyo, sige, mag-isip tayo ngayon, mag-brainstorming tayo ngayon, mag-ano tayo ngayon. Kay Marcoleta ito, sinasabi niya na banggit, tinawag niya ba si Toby Chanko? May pinatawag na ba si Lacson dyan na isang tao, man lang? Wala. Huwag mo sabihin, pinatawag mo sila Bryce o sila Alcantara. Normal na pumunta yan dyan, wala ka pa. Yung so, ibig sabihin, wala kang ginagawa dyan sa committee mo. Wala kang ginagawa. Paikot-ikot lang nangyayari, sir. Alam namin yan, sir. Akala mo siguro hindi namin napansin? Ngayon, napapansin na namin. Lahat yan kami. Luzon, Visayas, Mindanao, napapansin namin yan. Wala kan man lang naiupo dyan, kahit isang congressman, na hindi naman para pagbintangan, para tanungin. Hindi mo kayang gawin yan, sir. Di ba? Dalawang beses na nga pumunta ron eh. O bakit nila tinatakpan niya sa magitan ng tinatawag na kortesiya? Anong kortesiya? Mas matas bang kortesiya sa accountability at transparency? Okay, tama. Magsalita sila, parang akala mo mga moralistang magagaling. Oo, tatawa yan. Parang akala mo mga sugo ng righteousness. Oh, sir, prangka ka namin sinasabi, Sir Ping Lacson. Hindi ka po magaling kumpara kay Marcoleta sa mga idea niya. Oo, maski ako, sir, palitan ako bilang Blue Ribbon. Ako, chairman. Maniwala ka, mas magaling pa ako sa'yo eh. Totoo! Yun na lang hindi mo kaya si Romualdez dyan. Wala kang ginagawang paraan dyan eh. May nagawa naman paraan tong taong ito. Sabihin nyo nga sa akin, hindi ako tanga eh. Hindi naman ako tanga katulad ng isang reporter dyan eh. Di ba? Gusto ko lang kasi malinawan. Gusto ko ma-satisfy ako. Gusto ko malaman. Gusto ko mapunuan yung pagkukulang na iniisip ko na, ano ba? Bakit andyan chairman ka, Sir Ping Lacson? Ano ba ginagawa mo dyan? Gusto ko ma-satisfy ako na kaya ka chairman dyan kasi may gusto kaming hinahanap namin sa'yo na hindi mo kayang ibigay. Alin yun? Yung mga pangalan na binanggit ng mga resource person na ipatawag man lang dyan. Isa yun sa mga gustong-gusto namin. Isatisfy mo naman kami, sir. Tatakpan mo ng kortesiya. Hindi ko sinasabing walang kortesiya. Sinasabi ko mas mataas ang accountability. Tama. Mataas ang pangangailangan ng taong bayan na malaman nila kung sino ang gumawa ng lahat ng ito na talagang ang kanilang kabangbayan ay talagang nalusaw at takot ng mga taong ito. Tatakpan mo ng kortesiya. Tatakpan mo ng kortesiya. Ito pag ini-interview si Marcoleta, ito direct to the point. Subukan mo interview si School Bukol at si Ping. Iba sasabihin, ganyan, basta ako, tahimik na, kahol yung mga yan. Di ba? Ganun. Wala silang binabanggit tungkol doon sa nangyayaring investigasyon. Pilit nilang nililihis. Totoo, sige, magpa-interview ka. May sasabihin, hindi kasi parliamentary courtesy kasi, ganun. Kala mo kay gagaling eh. Di ba? Yung investigasyon nila, nagsisimula pa lang. Si Marcoleta, nandun na sa dulo. Ayaw nilang ipagpatuloy ni Marcoleta yon. Kasi nga, yung Diyos nila, makukulong. Pag kung sakasakali. Di ba? O ngayon, sino nagpapakaaso ngayon? Sino aso ngayon? Di ba? Salamat po ng marami sa reaction video natin ngayon. Mabuhay lahat kayo.